Magandang araw po uli ha. Kanina po ay tayo sumagot kay Riza Tanas Ontiveros na di umano sang-ayon sa sarili niyang testigo ay nagtanim testimonya at tanim ebidensya para madawit sa kasong kriminal na hinaharap po rin syndicated human trafficking si Pastor Kibuloy, si PRRD at saka si Inday Sara Duterte. Well, sinabay po natin na hindi po ako pugante dahil ako naman po ay matagal nang wala sa Pilipinas bago pa nagkaroon ng tanim kaso. At babalik tayo sa Pilipinas pag wala na po ang mga bangag. Anyway, ngayon po ipagpatuloy po natin ang ating pangatlong parte ng ating serye doon sa sagot ni BP Sara sa impeachment complaint. Importante pong mga paratang kay BP Sara nang malaman nyo naman po na talagang walang kabase-basehan ang mga impeachment complaint na hinain laban kay BP Sara. Now, nung naunang broadcast natin, nung una, ang sinabi natin, yung special affirmative defenses ad cautelam, ibig sabihin, walang without prejudice doon sagot niya sa mga articles of impeachment. Ang depensa niya ay, unang-una, prohibited second complaint, yung fourth impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. At pangalawa, yung hindi na po pwedeng ma-carry over dahil ayon sa rules ng Senado, ang mga unfinished business ay matatapos na pagkapaso ang termino ng Senado, pwedeng masimulan sa susunod na Kongreso, pero back to square one. No? Sa ating pangalawang episode, diniscuss natin yung di umano pinakamalakas na kaso laban kay BP Sara, yung pagtatangka daw sa buhay ni Sarang binantaan ang buhay ng presidente at ng kanyang may bahay. Kung hindi, kapag siya ay pinatay, meron siya pinagbilinan na tirahin din ang presidente at ang kanyang may bahay. Ibig sabihin, kinakailangan mamatay muna si Inday Sara at sinasabi nga natin na ang high crimes para maging basehan para sa impeachment, kinakailangan seryosong krimen. No? At ang kaso ng grave threats ay hindi po seryosong krimen. Pagkatapos dyan ay yung walang kamatayang confidential funds na ang sinabi nga natin ay lahat ng confidential funds ng first, second, and third quarter ng 2023 ay walang question ng COA. Meron lang disallowance ang COA dun sa fourth quarter involving 72 million, pero ito hindi dahil mali ang paggasta. Kung hindi, ito ay kulang sa form. At bagamat merong notice of disallowance, inapila pa yan ni VP Sara at kinakailangan antayin muna ang sagot ng COA dahil sa ating saligang batas, ang COA ang talagang merong primary jurisdiction para magdesisyon kung tama ba ng kaban ng taong bayan. Ngayon naman puntahan natin yung natitira pang mga articles of impeachment. Now, isa pa dyan ay sinasabing meron daw unexplained wealth sa Inday Sara na patunay na merong graft and corruption dahil meron daw siyang mga bank account na kasamang kanyang ama na si Tatay Digong. Well, una-una, yung mga bank accounts na yan ay covered absolutely by confidentiality sang-ayon sa batas natin. No? At ang tanging pinagbasihan na meron siyang napakalaking deposito daw na hindi nakadeklara sa kanyang salin ay isang newspaper report na quoting Sunny Trillanes, di ba po? Kaya nga ang sabi ng mga abogado niya, yan ay hearsay at hindi dapat pansinin. No? At syempre, kung totoo na nakakuha sila ng bank records ni Inday Sara Duterte na wala namang supina galing sa kahit kanino, sa hukuman, yan po ay fruit of the poisonous tree at hindi po pwedeng magamit. Gayunpaman, wag natin kakalimutan ang Tatay Digong mahigit 30 taon na nilbihan bilang isang mayor, congressman, vice mayor at presidente ng Pilipinas. At Inday Sara naman, bukod sa pagiging abogado, siya ay nag-practice din ng batas bago siya naging vice mayor at vice president. At syempre, ang kanyang asawa ay isang abogado rin na mahigit 10 taon ng practice. Alam niyo naman po talaga, pag abogado naman talaga at ikaw naman ay hindi talaga bobo, ikaw naman ay makakakita talaga ng matino. Kaya hindi ako nagtataka dyan na may konting naipon ang mga abogado, lalong-lalo na kung parehong mag-asawa ay abogado. So ang tingin ko, yung sinasabi nila na ill-gotten wealth at saka yung mga hindi pagdeklara ng tama sa salin, hindi po yan grounds for impeachment. No? Ang kinakailangan pong pruwebahan dyan ay talagang yung akto mismo ng pangungurakot. Nasaan yung akto ng pangungurakot
wala man lang aligasyon na nungrakot si VP Sara doon sa articles of impeachment. Now, isa pang artikulo ng impeachment ay namigay daw siya ng pera sa mga opisyalis ng DepEd. Ito kasi yung sinabi niya na yung mga binibigay niyang pera ay galing kay Lisa Marcos Araneta. Now, anong krimen ang nagawa doon? Wala. Kasi in the first place, hindi naman siya ang humingi ng kapirahang yan kung kahit sino. Yan ay binigay nung Lisa Araneta at dahil ayaw ngang tanggapin ni VP Sara yan, at hindi niya alam ang gagawin doon sa perang yan, pinamigay niya sa mga taga-DepEd. No? Ngayon, ano ang krimen dyan? Para kasi maparusahan ka ng bribery, dapat meron nagbigay, meron tumanggap. Sino nagbigay, sino nagtanggap? At saka anong kapalit? Dapat siyempre, mga binibigay, merong kapalit. Meron ding aligasyon na rinirig daw nila yung bidding ng computers sa DepEd. Ang problema nga dyan, napakaingat nga ng DepEd pagdating sa bidding ng mga computers na nadidelay ang procurement. Dahil talagang ayaw nga madawit ni Inday Sara sa kahit anong kaso na graph pagdating sa pagbibili ng mga mahal na laptops. No? Kaya wala namang aligasyon kung paano nila na-rig yun at sinong pinaburan doon sa mga bidding na yan. Ang alam ko, lahat ng mga bidding ng laptop sabi na iisa lang ang supplier. Hindi gaya nung panahon ni nung isang congressman, no, na ang naging obserbasyon talagang sinolo niya yung kontrata ng laptops, no, diyan din sa DepEd na mga mababagal naman ang mga computers na i-supply, no. Ang alam ko talagang lahat ng mga suppliers pinagbigyan ng DepEd kasi wala naman talagang isang supplier lamang ang makapagde-deliver sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi hindi lang naman pag-supply ng laptop, kasama yung logistics na pati doon sa pinakamalayong lugar ay magde-deliver ka ng laptop. So kinakailangan naman sabihin nila ano yung krimen na nangyari, sino yung nagbigay, sino tinanggap, ano yung konsiderasyon, at kung walang ganyang mga aligasyon, yan ay mga conclusions lamang na hindi naman pwedeng tanggapin sa isang impeachment. Lalong-lalo na ang parusa ay pagpapatanggal sa pinakamataas na opisyalis ng gobyerno. At syempre, nandiyan yung sinasabi nila na nag-aano daw siya, nagko-cause daw siya ng destabilization sa gobyerno sa mga sinasabi niyang mga maanghang na salita laban kay Marcos Jr. Well, alam niyo po, malinaw ang saligang batas. No law shall be passed abridging freedom of the speech or freedom of the press. At yung kalayaan ng pananalita po yan, sakop po dyan ang Vice President. Kapag sinasabi ng Vice President na palpak, karapatan po niya yun. Hindi lang bilang isang Vice President, kundi isang mamamayan ng Pilipino. Kasi talagang obligasyon ng mga mamamayan sa gobyerno na pulaan ng gobyerno. Bakit? Hindi tayo magkakaroon ng mabuting pamumuno kung hindi natin sila binabatikos. Pag binabatikos natin, talagang mas magiging maganda ang patakbo ng mga namumuno. Di ba po? Kesa man doon sa hallelujah ka ng hallelujah, wala talaga mabuting mangyayari kung hallelujah ka lang ng hallelujah. So anyway, yan po yung mga main articles of impeachment na sinasabi natin hindi naman po talaga basihan para matanggal ang isang impeachable officer. No? Now, ano ngayon ang aking tingin? Well, bilang isang profesor ng batas, mahigit 20 years po tayo nagturo, hindi lang po sa UP, kundi nagturo tayo sa graduate school ng San Beda, sa Silliman, sa American University, at saka sa National University of Singapore. Sinasabi ko po talaga, hindi na dapat magtuloy ang impeachment trial. Kasi nga po, unang-una, tapos na po ang 19th Congress. Pangalawa, malinaw po na pinagbabawal lang saligang batas ang mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang impeachable officer. At ano ba naman ang mahirap na maintindihan na ang pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa nakasaad na saligang batas na pinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment proceeding kada taon labang sa isang impeachable officer. Sasabihin nila, hindi. Kinakailangan sagutin ng merito. Bakit mo naman sasagutin ng merito kung yung paglilitis mismo ay labag sa saligang batas? Hindi ba ho, ang pinakamataas na batas sa ating bayan ay ang saligang batas. So kung talagang ang Senado ay lalabag, kung sila ay magdidinig ng kaso na wala nang basihan,
wala nang jurisdiction at wala na talagang dahilan para magpatuloy ang impeachment. Now, hindi po sa natatakot si VP Sara sa merito dahil inisa-isa po natin yan. Wala dun sa mga articles of impeachment ang talagang impeachable. Bakit? Sabihin na natin na ang grounds ay betrayal of public trust na it can cover anything under the sun, no? At saka graft and corruption. Pero importante naman, lalong-lalo na sa betrayal of public trust, na yung kanyang pagtataksil sa pagtitiwala ng publiko ay sadyang napakatindi at napakaseryoso na hindi na dapat siya magpatuloy sa kanyang opisina bilang Vice President. Pero nasaan yung napakatinding pagkawala ng tiwala ng taong bayan kay VP Sara? O di ba? Sinabi nga natin na yung confidential fund in order naman at yung isang disallowance hindi naman po sa issue na mali ang paggastos ng salapi ng taong bayan, kung hindi an issue of form lamang. O tapos ano ba naman yung confidential fund na yan? Talaga namang gumagamit yan ng mga pseudonyms, no? Dahil ang confidential fund naman ay ginagasta para makakuha ng impormasyon nang sa ganon maprotektahan ang seguridad ng bayan. Dahil ang confidential fund ay ginagamit nga para sa national security. At yung mga ibang bagay-bagay na sinasabi nila, well, alam niyo po yung mga bagay-bagay na yan. Unang-una, hindi naman sapat na magpaparatang lang sila. Kinakailangan talaga kung merong krimen at graft and corruption na sinasabi nilang ginawa ni VP Sara, kinakailangan graft and corruption, ipakita nila sa articles of impeachment mismo. Pero ano ba ang mga graft and corruption na sinasabi nila? Na-discuss ko na yung confidential fund na hanggang ngayon po ay premature. Kasi yung disallowance naman, matter of form at hindi pa pinalang desisyon ng COA. Yung sinasabi nilang SALN na hindi nag-declare ng lahat ng kayamanan at saka yung graft and corruption, alam niyo po, miski mali-mali yung SALN na yon, hindi po yan sapat para maging impeachable offense. Dahil lang talagang pinagbabawal ay ang hindi pag-file ng SALN. Sabihin na nating mali-mali yan, ang remedyo po dyan, pwede lang yang amendahan. Kung kinakailangan talagang amendahan. Pero hindi po yan napakagrabe at napakaseryosong paglabag sa batas na ang parusa ay pagkakatanggal sa taong bayan, lalong-lalo na kung ikaw ay halal ng 32 million people. Sang-ayon po yan doon sa ating kasabihan na the voice of the people is the voice of God. Bakit mo babaliwalain ang mandato ng 32 million people? Hindi naman po yan maliit na boto. Yan ang pinakamalaking boto na natanggap na kahit sinong halal na opisyales sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit mo siya babaliwalain dahil lamang gusto mong matanggal ang iyong katunggali sa politika ng mas maaga? Nang sa gayon, maprotektahan at masiguro ang Marcos forever. Sabi nilang graft corruption, wala namang aligasyon kung paano naging graft and corruption yun. Yung pamimigay ng pera sa mga taga-DepEd na ang sabi nung minsan ni VP Sara ay galing kay Lisa Araneta, ang dapat habulin si Lisa Araneta. Meron bang hiningi si Lisa Araneta, Marcos, kay VP Sara na pinagbigyan? Ang alam ko, wala. Binigay lang. O, alam nga namang krimen ba yon? At hindi naman pinakinabangan ni VP Sara kasi pinamigay niya. Isang elemento po ng graft and corruption, kasama na ang plunder, dapat ipakita na nakinabang yung opisyales dun sa pera na di umano ay suhol. Anong gagawin mo kung pinamigay nga sa iba at hindi ka nakinabang? Di walang krimen, di ba? Sentido ko mo naman yon, hindi kasi nakinabang. Pero dyan, nakikita mo talaga yung pagkatao ni VP Sara. Pwede naman niyang itinago yan. Di ba? Kasi first lady naman ang nagbigay. Who's to complain? Pero hindi nga tinago ni VP Sara yan. Hindi niya itinago, pinamigay doon sa mga empleyado ng gobyerno na gumagawa ng tama sa kanilang trabaho na kinakailangan tustusan ng sweldo. Pero dahil yan naman po yung pinamigay na wala naman pong kondisyon, na wala naman pong kahit sino humihingi at hindi nga alam kung saan ang galing yan, nasaan ang krimen? Wala. Di ba? At saka yung mga sinasabi nila na pagpupula sa gobyerno, wala pong batas na nagsasabi na ang Vice President walang karapatan pumula. Tignan nyo nga si Lenny. Inappoint pa nga siya as member of the cabinet.
nagpupunta pa sa abroad at tinitira si Presidente dahil sa kanyang extralegal killings daw. O, mali yun dahil habang siya'y kalihim, siya'y alter ego ng Presidente at hindi dapat nagwakwak sa Presidente. Pero nung siya'y umalis, wala pong hadlang. Walang kahitong hadlang kung kahit ano pang kritisismo na ibato niya kay Presidente Duterte. At tandaan niyo po ha, si Presidente Duterte nung kapanahunan niya, may ilang mga sumisipsip na sinasabi dahil sa walang tigil na kritisismo ni BP Leni din kay Duterte, sapat ang suporta nila para ma-impeach si BP Leni, mapaalis. Anong sabi ni Tatay Digong? Bakit niyo tatanggalin yan? Karapatan niya yan. That's freedom of speech. Unfortunately, hindi po ganyan ang nakaupong presidente. Ang nakaupong presidente, palibasa Dugong Marcos, sanay na walang gagawin ng taong bayan kundi purihin ang Marcos regime. Gaya ng sa pilitan nila tayong pinakanta ng may bagong buhay, may bago ng buhay. Ay nako, ang gusto lang nila papuri. Maski sila nung mga panahon na yon ay pumapatay, nangungurakot at nagpapayaman lamang sa kanilang pwesto na nauulit sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba po? So ang katotohanan, itong impeachment na ito, hindi naman ito sana masusulong kung hindi rin binili ng administrasyon ang suporta ng mahigit 80% ng mga miyembro ng Kamara. Huwag nating kakalimutan yung sinabi ni Toby Tiangco. Ha? Yan pong Toby Tiangco, matinupong kongresista yan. Mayaman na po yan, hindi na kinakailangan magpayaman sa gobyerno. Anong sabi niya? Talaga namang hindi nabasa ng mga kongresista kung ano yung nakasaad sa impeachment complaint na yan. Ang worry lang nila ay yung mawawalang pondo na nakalaan para sa distrito nila. Pondo na ayuda na I'm sure pinakakitaan ng maraming mga miyembro ng Kongreso. Mabuti sana kung nakarating buong buo yung mga ayuda na yan sa taong bayan, pero sigurado po ako, hindi yan nakarating dahil libo ang ibibigay, 1,000 o 2,000 at sa kanila na yung 3,000. Yan po ang dahilan kung bakit 80% ang lumagda sa impeachment complaint. In fact, ang hindi na-allege ng ang Vice President at kung ako'y abogado niya, i-allege ko yan as a special defense that this impeachment, articles of impeachment is a product of bribery and therefore should be outrightly dismissed. Ano bang bribery? Panunuhol, pagbigay ng salapi. Ito ay galing pa sa gobyerno para gumawa ng isang bagay. O hindi ba bribery yung pagbibigay ng bilyones ng mga ayuda, akap, tupad, ek-ek mo pa dyan, kapalit ng lagda sa impeachment? Dapat yun talaga naging additional na basihan para ma-dismiss na yan because it is the fruit of the poison tree. Itong impeachment na ito, itong articles of impeachment, bunga ng iligal na paggasta ng kaban ng taong bayan. Bakit kinakailangan magpatuloy? May mga kuskus balungus ngayon na, ay, kinakailangan ipatuloy yan dahil kung hindi papatuloy, kung i-dismiss dahil doon sa 2 special affirmative defenses na tapos na ang 19th Congress at yan ay prohibited complaint at nabaliktad ng Supreme Court, edi pahiya ang Senado. Mangyayari ba yan? Sa tingin ko, hindi po. Dahil bagamat merong kapangyarihan ng Korte Suprema, kapag sinabi ng saligang batas ng Senado ay sole judge sa lahat ng impeachment trials, sole judge is walang po pwedeng maghimasok, tama man o mali. Bakit? Kasi ibinigay ng taong bayan sa pagbibigay ratifikasyon sa 1987 Constitution ang desisyon sa impeachment trials sa mga politiko. Karamihan ngayon ng mga politiko, hindi mga abogado. So hindi lang batas ang pagbabasihan ng desisyon ng mga senador. Sila ay policy makers, hindi talaga 100% lawyers. So ang importanteng sagutin ng mga senador, ito bang impeachment complaint na ito, ang pagpapatuloy ba nito, ito ba'y makakabuti sa bayan o hindi? Secondary po, kung tama ba yung mga paratang. Dahil kung ito hindi nakakabuti sa taong bayan, dapat yan ibasura habang maaga pa. Yan ay sinumpaang katungkulan ng mga policy makers, ng mga senador. Kung ang gusto talaga ng mga taong bayan ay madidesisyonan sang-ayon sa ebidensya, dapat
nagkaroon ng requirement na lahat ng senador abogado. Gaya ng may requirement na walang isang tao na hindi abogado na magiging wes. Kasi kung ikaw ang wes, ang desisyon mo dapat nakabase sa batas. At kung hindi mo alam ang batas, paano ka magdedesisyon? Walang ganyang requirement pag senador. Hanggang presidente nga, hindi required ng college degree. Kaya tignan mo yung ating presidente, wala man lang college degree. Ayan, kamot ng ulo kapag meron sigalot. Mantakin mo, sabihin ba namang magtago na lang kayo sa OFW nung nagpuputo ka na sa gitnang silangan? Matapos ang isang napakalakas na bagyo, nagkamot na naman ang ulo, anong gagawin natin? Kasi nga, wala man lang disiplina para matapos ang kanyang college degree. Kasi pag ikaw may college degree, at least alam mo kung paano mag-isip. Hindi mo man lang alam kung ano ang aktual na solusyon, pero alam mo kung paano mag-isip nang sa ganon, ikaw ay makarating sa isang solusyon. Pag wala kang college degree, wala kang ganyang disiplina at kakayahan. Well, siyempre, isa tayo sa mga nabudol. Aminado naman po tayo dyan. No? Pero nagbabayad naman tayo ngayon ng napakamahal na halaga doon sa pagkabudol na nangyayari sa Pilipinas matapos ang 3 taon na. Kalamihan ng Pilipino, gutom, walang pag-unlad, nawala ang kapayapaan sa mga komunidad, napakalaki ng pangungutang na hindi mo nang alam saan napupunta dahil certainly hindi yan nagpunta doon sa 5,500 flood control project na ngayong panahon na naman ng tag-ulan sa Pilipinas ay nagpapakita talaga or pureba na kinurakot lang yung pondo na nakalaan sana sa 5,500 na flood control projects na yan. So itong impeachment complaint na ito, kung dapat ibasura dahil labag sa saligang batas at hindi nakakabuti sa bayan, dapat sinumpuang katungkulang yan ng mga senador na hindi lahat abogado na i-dismiss sa lalong mabilis na panahon nang sa ganon magugol ang oras at resources ng Senado sa paghanap ng solusyon sa problema ng bayan nang muna na ang pagkagutom, ang mababang sweldo at ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kinakailangan igugol ng aking mga senador ang kanilang panahon dun sa issue ng ano bang gagawin natin pag nagtuluyan ng pagputukan dyan sa gitnang silangan. Ang presidente tagapagpatupad ng batas ng pulisiya. Pero yung solusyon kung anong gagawin sa ating mga kababayan, yung mga paano sila maibabalik, mahigit kumulang 2 milyon sila dyan sa gitnang silangan. Paano sila maibabalik pag nagkaroon na naman ng putukan sa Middle East at paano bubuhayin yung 2 milyon na yan? Pag bumalik sa Pilipinas, yan ang dapat pag-aksayahan ng panahon ng mga senador. Hindi itong impeachment complaint na alam natin, hinain lamang para mawala ang banta na VP Sara bilang susunod na presidente. At ano ba naman yan? Kung ikaw ay senador, sa tingin mo masasaktan pa si VP Sara dyan sa impeachment na yan? Binato na ang lahat sa kanya, lahat ng putik, binato na. Pati ang pagkatao niya, sinira. May epekto ba? Ang epekto, number 1 pa rin siya kung magkaka-eleksyon ngayon. At yung dating malapit niyang katunggali na si Tulfo, wala na. Kalahati na lang ang boboto sa kanya. So, kung ikaw talaga ay dilawan o ikaw talaga sirain si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, hindi na po yan magtatagumpay. Bakit mo pa gagawin yan? Magpapogi ka na lang. Dahil after all, in 3 years' time, meron na namang eleksyon. At alam naman natin, lahat ng senador, naglalawayan maging presidente. Humanap na lang kayo ng solusyon sa problema nang sa ganun, mapamahal kayo sa taong bayan at kayo matagumpay kung gusto nyo pang umakyat sa opisinang halal. Pero kung kayo po ay magpapatuloy sa walang saysay na impeachment, mararamdaman nyo po ang hagupit ng galit ng taong bayan. Kaya ikaw, Risa Tanas Ontiveros, tumahimik ka na. Wala ka ng pag-asa. 3% lang ang boboto sa'yo. At sagutin mo ang paratang na tanim ebidensya ka, tanim testigo. Kadiri ka, nagmamalinis. Putik naman pala ang pagkatao. Sensya na kayo, na high blood na naman. Pero sige po, titigil na ako. Baka kinakailangang uminom na ng